Aalis na nga yung mga kapatid ko dahil malapit na nilang tirhan to. Mare, naglilipat na rin sila ng gamit nila. Ringat nandito na yung kama ni Tagilid na binili ko nung nakatira pa siya sa baha. Shoota Mare, ba't nandito rin yung kama ng tatay ko? Oh, loko, bantay sarado pa rin kayong magkakapatid. Napakaganda nga ng background ko dahil may kapatid akong nuknuka ng sipag. Baka naman sa una lang yan ha, mae-evict talaga kayo sa bahay ni kuya. Ang sabi ko ngay wag munang ganong linisin dahil baka maalikabukan din. Hindi pa kasi to totally natapos dahil magkakabit pa ng glass dito sa ibaba. Pagka kasi nag-uulan baka maanggihan kami. Mare, dini pa naman kami madalas po pwesto ng inom. Dumadami pa naman ako kapag nababasa kaya dadami rin ang lasinggera. Napakalilim din sa harapan kahit tirik na tirik ang araw. Nakaharap kasi to sa sinaga ng araw kaya matatambayan pa rin kahit tanghaling tapat. Magtatanim-tanim pa kami para mas lalong presko ang hangin. Kaya naman yung glass na ikakabit dito yung nabubuksan pa rin. Nasukatan naman na to kaya hihintay na lang namin. Ako pala yung hinihintay dahil wala pa akong down. Wait lang boss ha, hahantayin ko lang yung next na sweldo ko. Pero pwede mo naman ang ikabit, i-post mo na lang ako kapag galit ka na. Nandito pala yung aso ng tatay ko pero mukhang nangangati siya. Magpapakabog ba naman ako mas makateko. Maalikabok pa kasi dito kaya papaliguan na lang siya ni tatay. Hindi pwedeng ako at baka kabod na lang akong mag-crave sa diaper. Nandito na nga yung kama ng kapatid ko na binili ko nung nakatira pa siya sa baha. Nilipat na rin niya yung mga damit niya pero wala pang lalagyan. Kaya naman hindi pa talaga ako gagraduate sa gastusin dahil kailangan pa nila ng gamit. Yabang may skincare pa siya. Di baling walang gamit, basta sumarap. Din pala yung electric fan na binili ko. Mabuti na lang at meron pang takip. Mare, kabod na lang kasing nawawala ng takip yung mga electric fan namin. Hindi nga sa ibang kwarto ng mga kapatid ko, totally wala pang gamit. Kaya naman sabay-sabay ko na silang bibilan para makalipat na sila pagkatapos ng blessing. Marami pa talaga akong gustong gawin para sa mga kapatid ko. Budget na lang ang kulang. Pero may budget naman ako para sa electric fan, kaya palalayain ko na to. Ewan ko ba naman sa nanay ko, sobra-sobra na serbisyo nito. May narinig nga akong ibon na nakadapo sa bintana nila. Sinusundo na yata yung tatay kong kapre na umuwi na sa puno. Pasensya ka na ha, mukhang dito natitira yung tatay ko. Babantayan yata yung mga kapatid ko dito para hindi muna magsipag-asawa. Paano ba yan? Maglalagay pa ako dito ng CCTV. Paano na makakapagdala si Tagilid ng bebe boy? Yung unang kwarto nga dito ang napunta sa kapatid kong member ng Salbakuta. May gamit na rin siya pero basket lang at damit. Sobrang excited nyo naman na iwan si nanay. Hindi nyo ba mamimiss yung luto ni nanay na hindi kinulang sa sahog pero kinulang sa sarap? Paano ba yan? Kayong dalawang babae na lang ang matitira sa bahay. Bantayan yung maigi si nanay ha, baka masalalak sa sampayan. Alam nyo na, lumilipad sa gabi yun.